ang impyerno. At nawa makita natin ang mensaheng nakapaloob dito, ang katarungan ng Diyos at pag-asa sa Ebanghelyo. Ang gagamitin nating version ng mga Biblia sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version at ilang New American Standard Bible Version. Para sa mga hindi Kristiyano, hindi ito komportabling paksa para pag-usapan. At para sa mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi daw ito totoo. At walang ganitong lugar o walang ganitong hantungan. And hindi din daw po ito lohikal, itong lugar na ito. Meron din naman mga nagsasabing sila ay sumasampalataya sa Diyos pero hindi sila naniniwala na may ganito ang lugar. Na unfair daw ito kapag may impyerno. Ngunit para naman po sa mga tunay na naniniwala sa Diyos at naniniwala sa banal na kasulatan, ang Biblia bilang salita ng Diyos, ito po ay totoo at ito ay dapat na paniwalaan ang lugar na ito, ang impyerno. Sa Biblia po, mababasa natin na isa ang ating Panginoong Hesus sa mismong nangaral tungkol dito. Hindi para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng babala at akayin tayo sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngayon, kung ipinangaral po ito ni Jesus at kung katuruan ito mula sa Biblia, pakinggan po natin. Unawain po natin at paniwalaan natin ang tungkol sa lugar na ito. Kapag binasa po natin ang aklat ng Ebanghelyo, yung Mateo, yung Marcos, yung Lucas, mapapansin natin na ang Panginoong Hesus ay nagbabanggit ng salitang Gehenna at iba pang mga salita na naglalarawan para tukuyin at ipaliwanag ang tungkol sa impyerno. Kaya pag-aralan din natin ito at ang layunin po ng araling ito ay para ituro at para ipaalala sa atin yung mga babala tungkol sa impyerno at para mapanghawakan natin yung ating pag-asa sa pamamagitan ni Kristo. Ang kaisipan o maituturing nating definisyon ng impyerno ayon sa Biblia, maaring ganito po. Una, ang impyerno ay isang lugar o kalagayan ng parusa para sa mga masasama o mga taong hindi nagsisisi at tumalikod, kundi sadyang namuhay sa kanilang mga kasalanan. At ang ikalawa, ang impyerno ay isang lugar ng kaparusahan para sa mga hindi nananalig sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At yung ikatlo, ito ay isang walang hanggang kaparusahan ang mararamdaman ng mga mapupunta sa lugar na ito. At ang impyerno ay hindi lang simpleng kamatayan, kundi ito ay spiritual na walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang mga binasa po natin ay buod lamang na definisyon at maaring marami pa tayong makita na pakahulugan mula sa Biblia ng salita at ibig sabihin na impyerno. Ang pag-aaral tungkol sa lugar na ito o tungkol sa hell o tungkol sa ikalawang kamatayan ay magtuturo sa atin ng mensahe kung gaano kaseryoso ang kasalanan, na dapat natin talagang layuan ang kasalanan at magtuturo din po ito sa atin kung gaano nasusuklam ang ating Diyos sa kasalanan. Sabi nga po sa Mateo chapter 25, dito sa verse 46, isang halimbawa po ito ng pagtuturo ng Panginoong Hesus mismo tungkol sa impyerno. Basahin po natin. Sinasabi po, ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Ang sinasabi dito, kung may buhay na walang hanggan para sa mga matuwid, meron din pong walang hanggang kaparusahan para sa mga namuhay ng hindi matuwid sa harap ng Diyos. Ito yung mga tao na hindi sumampalataya sa Diyos, mga hindi naniwala at hindi sumunod sa mga katuroan ni Jesus. Ayon dito, everlasting punishment para sa mga hindi namuhay ng matuwid, para sa mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
Itinuro mismo ni Jesus ang tungkol dito, no, sa walang hanggang kaparusahan. Ibig sabihin, hindi ito katang isip lamang, hindi rin ito simbolismo lamang, kundi ito ay totoong espiritual na kapahamakan at walang hanggang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ganito naman po ang nakasulat sa Aklat ng Pahayag, Revelations chapter 20, verse 15. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang talatang ito nakaugnay o tumutukoy sa huling paghuhukom. Pinapakita sa atin dito yung pangangailangan nating makasiguro, yung pangangailangan nating makatiyak tayo na yung ating pangalan nakasulat po sa aklat ng buhay o Book of Life. Yung aklat ng buhay, sumasagisag yan sa talaan ng mga tunay na mga mananampalataya. Talaan ng mga taong tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Talaan ng mga taong namuhay sa pananampalataya. So, kung bibigyan natin ng larawan ang impyerno, ganito dapat yung makikita natin. Lawa ng apoy o lake of fire. Ito yung walang hanggang kaparusahan, yung lawa ng apoy. Muli mga kapatid, ayon sa Biblia, ang impyerno po ay totoo, seryoso, hindi katang isip, hindi kwento-kwento lamang. Kaya kailangan natin itong maunawaan at sa pagkaunawa po natin ay ipamalita natin ng tama ang tungkol dito patungo sa iba. Para itong tagpo kapag halimbawa may nakita tayong isang bahay na nasusunog. Tapos sa loob ng bahay na yon, mayroong tao na natutulog. Hindi alam na nasusunog yung bahagi ng bahay niya. So anong gagawin natin? Di ba po ang tamang aksyon? Gagawa tayo ng ingay o kaya tatawagin natin, sisigaw tayo, kakatok tayo. Kakalampagin natin para makuha natin yung kanyang atensyon, para magising natin yung tao sa loob ng bahay at para ma-alarma at ma-alerto natin siya. So, ganon yung tamang aksyon. Gagawin natin yon hindi para manakot, hindi para takutin, na kundi para magising, para maipaalam natin sa kanya yung panganib na kumilos siya dapat at mailigtas siya sa posibleng kapahamakan. Ngayon po, ito yung mga puntong ating tatalakayin patungkol sa impyerno. Una, ang impyerno ay pagpapahayag ng katarungan ng Diyos. Ang katuruan tungkol sa impyerno, makikita natin at maunawaan natin yung ganap na hustisya o katarungan ng Diyos. Ganun din po, marirealize natin kung gaano napupuot ang Diyos sa kasalanan. Na talagang namumuhi ang Diyos sa kasalanan. Mga kapatid, kung ang Diyos po ay galit sa kasalanan, tayo po ba ng mga sumasampalataya sa Diyos ay nakakaramdam ng galit sa kasalanan? Naitanong ko lamang ito kasi para bang pagkaminsan hindi tayo nagagalit sa kasalanan eh. Ang iba pa tingin sa kasalanan, hindi nakasalanan. Lalo na kung nakasanayan na nila, matagal na nilang ipinapamuhay, ang tingin sa kasalanan, hindi nakasalanan. So parang wala lang yung kasalanan. Tinatanggap na lang na bahagi ng buhay. Halimbawa, dati, ang pagsasalita ng masama, katulad ng pagmumura, o kaya kawalang paggalang sa kapwa, dati sa karamihan, ang tingin dyan ay masama o kasalanan. Pero para bang sa iba ngayon, parang hindi na, no? Tanggap na eh. Parang wala lang. Or dati, hindi ganon katanggap na magsama sa isang bubong ang magkasintahan at mamuhay at ginagawa yung gawaing para sa mag-asawa lamang. Dati, hindi ganon katanggap-tanggap. Dati ang tingin, hindi yan tama. Pero ngayon, para bang may kultura na hindi naman masama yan eh.
tama naman na yan sa panahong ito. Yung mga ganyan pagsasama, di ba? Parang may ganong kultura na. Or sa iba pang mga halimbawa ng kasalanan, para bang kung ituring ngayon ng ibang mga tao ang kasalanan, ay hindi na talaga kasalanan. Hindi na mali ang tingin nila. Ang mga mananampalataya po, dapat nagagalit sa kasalanan. Kahit ginagawa na ito ng marami, kahit nakasanayan na yan ng marami, dapat ang turing sa kasalanan ay kasalanan pa din na kailangang iwasan at kailangang kapuotan. Dahil ang ating pong Diyos na sinasamba, yung ating pong Diyos na pinaniniwalaan, galit po sa kasalanan. Ang impyerno na ating pinag-aaralan ngayon, masasabi natin na ito po ay expression ng galit ng Diyos sa kasalanan. Maring nilikha ng Diyos ang impyerno at ipinapaalam sa atin ang katotohanan ito bilang paghahayag ng Diyos ng kanyang katarungan. Pagtuturo po ito sa atin na ang kasalanan ay kailangan talaga yang maparusahan. Pagpapaalala sa atin na may kabayaran ang kasalanan. Sabi po dito sa Romans chapter 2, dito sa verse 5 at 6, ngunit ayon sa inyong katigasan at pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa bahagi pong ito ng sulat ni Pablo, nagbibigay ito ng babala laban sa mga taong matigas yung puso, laban sa mga taong tumatangging magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sinasabi dito ni Apostol Pablo, sa halip na tumanggap ng awa ng Diyos, hindi nagsisisi, matigas yung puso, nagtitipon sila ng puot. Sabi po, you are treasuring up for yourself wrath. Ibig sabihin nito, kung ako po ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, halimbawa, isa akong murderer, mamamatay tao, o kaya isa akong namumuhay sa pagsisinungaling, or ako ay magnanakaw, corrupt, or ako ay nakikiapid. Kapag ganito daw po, ibig sabihin, nag-iipon ako or nagtitipon ako ng galit at puot ng Diyos na mahayag sa araw ng paghuhukom. Gagantihan ako ayon sa aking mga gawa. Ang katigasan at pusong hindi nagsisisi, hindi ito para bang simpleng pagkukulang lang, no? Hindi parang wala lang. Ang katigasan at pusong hindi nagsisisi, yan po ay aktibong pagtanggi sa paanyaya ng Diyos. Yan po ay pag-reject sa kaligtasang inaalok ng Diyos. At pagpili na mamuhay na makasanlibutan sa halip na makadiyos. Kapag ganito tayo, matigas, ayaw magsisi, delikado tayo nito sa araw ng paghuhukom. Dahil wala pong taong makakalusot sa hustisya at katarungan ng Diyos. Walang taong nagkasala, nananatili sa kasalanan, nananatiling matigas ang puso at ayaw magsisi ang hindi mapaparusahan. Darating ang araw ng paghuhukom. At sa araw na yon, sabi nga dito sa verse 6, gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa diwang ito mga kapatid, habang ipinapakita sa atin ang mensahe ng impyerno, nawa po mas makita natin yung tindi ng pangangailangan natin kay Kristo. Na dahil po sa pananampalataya natin kay Kristo, matatanggap natin mula sa Diyos ang biyaya ng pagpapawalang sala. Kailangan po nating maunawaan na ang impyerno, hindi lang yan basta kalupitan, no? Kundi ipinapahayag ng impyerno ang katarungan ng Diyos. Ipinapahayag nito ang makatarungang paghatol ng Diyos laban sa kasalanan. Ang ikalawang punto po sa ating aralin, o ikalawang katuruan, ang impyerno ay totoo, pangwalang hanggan, at inihanda ito para sa dyablo at sa mga anghel
ng dyablo. Binibigyang diin lamang po natin ang realidad, yung katotohanan tungkol sa impyerno. At para kanino ba ang impyerno? Sabi po dito sa Mateo chapter 25 verse 41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang nangangaral dito sa bahagi ng sulat na ito ni Mateo, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mga salita dito ng Panginoong Hesus nagpapatunay na totoo ang impyerno. Isang totoong lugar, may apoy na walang hanggan. At para pala ito sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So dito makikita natin, inihanda pala para sa dyablo at sa mga anghel ng dyablo itong everlasting fire. Sabi dito, doon kayo sa sa apoy na walang hanggan. Kaya lang, marami ding mga tao, ito yung mga nasa kaliwa na yung sinasabihan dito, mga taong piniling sumunod sa dyablo sa halip na magpasakop sa Diyos. Piniling sumunod sa dyablo sa halip na sumunod kay Jesus. Ito yung mga taong piniling sundin ang dyablo at sundan sa huling destinasyon ng dyablo. Ito yung patutunguhan ng mga taong tinatanggihan yung kaligtasang inaalok ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus. Kung sa kabila po ng pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin, sa kabila nun ay mas pinipili ko pa ding magpasailalim at magpasakop sa impluwensya ng dyablo. No? Kung sa kabila ng pagliligtas sa akin ng Diyos ay mas pinipili ko pa ding tanggihan at suwayin ang Diyos, ito yung destinasyon ko. Apoy na walang hanggan. Bagamat hindi pala ito inihanda para sa mga tao, pero yung mga taong piniling talikuran ang Diyos at sadyang mamuhay sa kasamaan, makakasama ang dyablo at ang kanyang mga anghel sa everlasting fire, sa apoy na walang hanggan. At pansinin po natin ang salitang apoy na walang hanggan. Dahil nagpapahiwatig ito, hindi lamang ng init, kundi nagpapahiwatig ito ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kaya ang sabi nga dito, lumayo kayo, kayong mga sinumpa. Ito po ay seryosong paalala at seryosong babala na sa dulo ng lahat, may paghuhukom para sa mga makasalanan at may hatol sa kasalanan. Ganito po ang sinasabi or nakasulat sa Revelation chapter 20, verse 10. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Pinapakita dito na ang parusa ng impyerno ay seryoso at mabigat. Seryoso na, mabigat pa, wala pang hangganan ng araw at gabi na paghihirap. Babala po ito sa atin na ang impyerno ay lugar talaga ng matinding pagdurusa. No? Yung hirap, nararamdaman, nararanasan, totoong lugar ng pagdurusa ang impyerno. Muli mga kapatid, ayon sa katuroan ng Panginoong Hesus at ayon sa Biblia, na yung Biblia po, yung ating batayan ng paniniwalang Kristiyano, hindi gawa-gawa lamang ang impyerno. Ito ay isang tiyak, totoong dako, totoong lugar na walang hanggang kaparusahan. Inihanda ito para sa mga dyablo at sa kanyang mga anghel, para sa halimaw at para sa bulaang propeta. At sa ikatlong punto ng ating aralin, ang impyerno ay para sa mga sadyang tumatangging sumampalataya sa Diyos. Matapos nating mabasa na inihanda ang impyerno para sa dyablo, para sa mga anghel ng dyablo, nakita din natin na may mga taong mapupunta sa lugar na yan. Ngayon, bakit may mga tao na mapupunta sa impyerno?
Dahil ba sa ito ay kalooban at yun ang plano ng Diyos? Dahil ba sa gusto lang ng Diyos na maglagay ng tao sa impyerno? Ang sagot po sa mga tanong na yan ay hindi. Hindi po. No, hindi mapupunta sa impyerno ang isang tao ng walang dahilan. Kundi ang tao mismo ang pumili at nagdesisyon. Basahin natin itong John chapter 3 verse 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ayon sa talatang ito, ang kawalan po ng pananampalataya sa tanging anak ng Diyos. Ibig sabihin, aktibong pagpili ng tao na tangkihan at hindi kilalanin si Jesus, ang tanging anak ng Diyos. Aktibong pagpili ng tao na hindi tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Ang taong ganun po, hinatulan na, no? Is condemned already. Hatol ito sa pangkasalukuyang kalagayan para sa mga hindi nananampalataya. At itong hatol na ito, magkakaroon ito ng ganap na katuparan sa araw ng paghuhukom. So, mapupunta ang tao sa impyerno hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng Diyos. No? Mapupunta ang tao sa impyerno hindi dahil hindi gumawa ng paraan ng Diyos at kulang ang paraan ng Diyos. Hindi po ganon. Hindi dahil sa malupit at walang awa ang Diyos sa tao, kundi dahil pinili ng tao na sumuway sa Diyos. Pinili ng tao na hindi tumugon sa pagtawag ng Diyos at hindi sumampalataya sa tanging anak ng Diyos. Ang tao po ang pumipili kung lalapit sa Diyos o lalayo sa Diyos. Ang tao ang magdedesisyon kung mananatili sa paghihimagsik or magpapasakop at susunod sa Diyos. Yung pagtanggi o hindi pagsampalataya kay Jesus, nauuwi ang tao sa kahatulan. At sa dulo, mapupunta sa impyerno. Ayon naman sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica sa chapter 1, sa verse 8 at 9, na nasa nagliliyab na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Ang mga tumanggi sa ebanghelyo, ang mga hindi kumikilala sa Diyos, at ang mga hindi sumusunod kay Jesus, sila yung tatanggap ng kaparusahang sinasabi dito. Walang hanggang pagkapuksa. Ito yung mga mapupunta sa impyerno. Parang ang bigat naman. May mga taong mapupunta sa impyerno. Muli katulad nga po ng ginamit nating analogy kanina. Yung nadaanan natin na may nasusunog na bahay, tapos may taong natutulog sa loob, ano yung gagawin natin? Lilikha tayo ng ingay para makuha natin yung attention niya. Lilikha tayo ng ingay para magising siya at para maalarma siya sa kanyang kalagayan na gagawa siya ng paraan. Magdedesisyon siya, pipili siya para makaalis siya sa delikadong sitwasyon. Sa Hebreo chapter 10, ito po yung talata sa Biblia na maaring magpalalim pa sa ating pagkaunawa sa punto ng ating aralin na yung impyerno po ay para sa mga sadyang tumatanggi sa Diyos. Basahin po natin yung verse 26 at 27 dito sa Hebreo chapter 10. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway.
Nung malaman at tinanggap natin ang katotohanan, pero kung nagpapatuloy at sadya tayong namumuhay sa kasalanan, ang sinasabi dito, ang naghihintay sa atin, kakilakilabot na paghuhukom. At isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Para sa mga sinasadyang tumalikod sa katotohanan, para sa mga sinasadyang mamuhay sa pagkakasala, may nakahanda o may naghihintay na paghuhukom. Hindi ito dahil mahina tayo laban sa kasalanan, kundi pagsadya ito, pagsadyang tumanggi na lumapit sa Diyos, sadyang pagtanggi sa inaalok na biyaya ng kaligtasan ng Diyos. So tao ang pumipili o kaya tao ang nagdedesisyon. Ang pagpipilian, pananampalataya o pagsuway. Sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak, may buhay na walang hanggan. So kung ikaw po ay pumili at nagdesisyon, at ngayong sumasampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw po ay may buhay na walang hanggan. Paalala mga kapatid, ang ating Diyos banal, malinis, hindi pwede sa Kanya yung anumang karumihan at kasalanan natin. Para sa katarungan ng Diyos, ang lahat ng kasalanan dapat pong parusahan. O kaya lahat ng kasalanan may kabayaran. Ngayon, kung ikaw po ay isang mananampalataya o Kristiyano, anuman yung kasalanan mo, lahat yan pinarusahan pa rin ng Diyos. Kung ikaw po ay nakatanggap ng kapatawaran, hindi yan basta-basta pinatawad ka lang ng Diyos. Yung kasalanan natin, pinarusahan pa rin. Pero yung parusa, hindi na tayo yung tumanggap. Dapat tayo yung mapaparusahan kasi tayo yung nagkasala, di ba? Pero may umako. May sumalo sa parusang para sa atin. Nung ang ating Panginoong Hesus naghirap hanggang mamatay sa krus, yung parusang para dapat sa atin, sinalo lahat ni Hesus. Kaya po ang sinumang sumasampalataya kay Hesus, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, sabi po dito sa kasunod, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. He who does not believe the Son, sa ibang salin po niyan, whoever rejects the Son. Merong mga tao na ang pipiliin nila hindi pagsampalataya kay Jesus. So yung mga tao na yon para sa impyerno. Again, hindi dahil hindi gumawa ng paraan ang Diyos. Meron mga tao na pipiliin nila ay hindi pagsampalataya kay Jesus para sila sa impyerno. Ang puot ng Diyos na sinasabi dito, nananatili sa kanila, nananatili sa Kanya, kung wala silang Kristo sa kanilang buhay. Ang Panginoong Hesus lamang po ang makakapag-alis ng puot ng Diyos sa atin. Itong wrath of God, itong galit o puot ng Diyos sa atin, ito po ay mawawala kung tayo ay mahuhugasan ng dugo ni Jesus. Ngayon, sa kabila ng lahat ng patungkol sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ay hindi tayo sumampalataya. Sa kabila ng lahat ng patungkol sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pinili nating hindi sumampalataya. Delikado po tayo. Hell is for those people who rejects God. Ang impyerno ay para sa mga taong tumangging sumampalataya sa Diyos. Mga taong ayaw sumunod kay Jesus na tanging anak ng Diyos. Nananatili sa kanila ang puot ng Diyos. Sa pagtatapos po, ano yung mga aplikasyon o paano natin mai-apply sa ating buhay yung mga katuroang ating natalakay ngayon? Una, magkaroon ng malalim na habag para sa iba. Yung kaalaman tungkol sa impyerno na ito pala ay totoo at ang mapupunta sa dakong ito ay mga walang Kristo sa buhay nila, yung katuroang yan dapat magtulak sa atin na abutin yung kaluluwa ng iba.
Sabi dito sa Jude chapter 1 verse 23, ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan, maging ang damit na nadungisan ng laman. Sa paligid po natin, may mga tao ba tayo nakikita na kung mamuhay sila para bang mga tupa na walang pastol? Meron bang ganon? Meron ka ba nakikitang mga tao na walang Diyos na sinasamba, walang Panginoon na sinusunod? Meron ba tayong mga kamag-anak o kaya katrabaho or kapitbahay o kaya kaklase na ganyan mamuhay? Kapag may nakikita tayong mga taong walang Kristo, ang dapat na nararamdaman natin para sa kanila ay katulad ng sinasabi dito, have mercy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot. Lalo na nga kung mga kakilala natin, kung malapit sa atin, kamag-anak natin, mahal natin sa buhay. Siguro hindi bali nang hindi natin mai-provide yung lahat ng kanilang mga material needs. Di baling wala na tayong maipamanang kayamanan dito sa lupa. Basta si Kristo maibigay natin sa kanila. Hindi baling hindi natin maibigay lahat ng gusto nila dito sa mundo. Basta dapat maibigay natin sa kanila si Kristo, na sila din po ay maging mga mananampalataya. Tingin ko po, sapat na yon. At masasabi pa natin, mas naibigay mo pa yung pinakamahalagang bagay para sa kanila. Yun ay si Kristo. Halimbawa, kung magulang po kayo, parent po kayo, wag po nawang maibigay mo nga yung lahat sa mga anak mo. Pero hindi mo na ibigay si Kristo. O kaya kung isa kang anak ngayon na nagpo-provide sa pamilya mo, nagpo-provide sa mga magulang mo, na ang gusto mo ay maibigay mo ang lahat para sa kanila, okay yan, okay lang yon. Pero wag mong kakalimutan na ibigay sa kanila si Kristo. Minsan iniisip natin na ibigay na natin sa pamilya natin yung lahat-lahat. Minsan, lagi nating pinagsusumikapan na mai-provide natin sa ating pamilya yung lahat-lahat. Pero nakakalimutan naman nating ibahagi yung pinakamahalaga sa lahat, si Kristo. Sabi nga po sa verse na ito, sabi dito sa unang bahagi, ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy. Hindi natin magagawa ito, ang save others, ang snatching them out of the fire, kung hindi tayo magmamalasakit o kaya kung hindi tayo mahahabag sa iba. Mangyayari ang kaligtasang ito kung ibabahagi natin sa kanila at kanilang tatanggapin si Kristo. Ang ikalawang aplikasyon, so yung una, magkaroon ng malalim na habag para sa iba. Ang ikalawa, magkaroon ng matinding pagkapuot sa kasalanan. Hatred of sin. Dapat galit tayo sa kasalanan. Tulad sa ating Diyos, galit siya sa kasalanan. Ang impyerno po ang katunayan na galit ang Diyos sa kasalanan. Kasi po kung wala lang sa Diyos ang kasalanan at handa naman pala niya na patawarin tayo ng basta-basta lang, sana hindi na naman tayo sa krus si Jesus. Sana wala itong impyerno kung wala lang sa Diyos ang kasalanan. Ang Diyos po ay banal at ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ang salita ng Diyos may pag-uutos sa atin na kapuotan natin ang masama. Kapuotan natin ang kasalanan, ang evil. Sabi po dito sa Romans chapter 12, sa verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Ito yung point natin. Kapuotan ninyo ang masama. Panghawakan ang mabuti. Isipin natin kung gaano napupuot ang Diyos sa kasamaan. Sa galit ng Diyos sa kasamaan, nag-create siya o lumikha siya ng impyerno. Kung nakikita nating galit ang Diyos sa kasamaan, dapat maging ganun din po yung pananaw natin tungkol sa kasalanan. I hope tratuhin natin na masama ang kasalanan. Tratuhin natin kagalit-galit ang kasalanan. Kasi nga po, ang iba, tinatanggap na para bang normal na lang ang isang kasalanan. Halimbawa, normal na lang magnakaw, normal na lang mandaya, normal na lang magsinungaling at iba pa. Para bang gustong-gusto at nag-e-enjoy sila sa kasamaan.
Pagbulayan po natin ang mensahe sa talatang ito. Nawa po, yung maging damdamin natin patungkol sa kasalanan, kapuotan talaga natin. Paalala po ito sa ating lahat na lahat tayong ma-develop na sumunod dito. Kapuotan ang masama. Nawa po mag-improve pa tayo. Lumago pa tayo dito na tunguhin natin ito na magkaroon talaga tayo ng puot sa kasalanan. Muli ang paalala po sa atin, baka kasi may inaalagaan pa tayong kasalanan. No? Baka meron pa tayong favorite na pet na kasalanan. Yung ayaw pa nating pakawalan. Inaalagaan pa natin, binubusog pa nating kasalanan. Magsilbi pong warning sa ating lahat ang araling ito tungkol sa impyerno. Na imbis na panghinayangan natin, na imbis na mahalin natin yung kasalanan natin, ay matutunan nating kapuutan ito. No? Abhor what is evil. Abhor, kasuklaman natin ang kasalanan. At last, number 3 na aplikasyon, no? Magkaroon ng pusong mapagpasalamat dahil sa Ebanghelyo. Ito pa yung dapat na ma-develop at manatili sa atin. Habang nauunawaan natin yung katotohanan tungkol sa impyerno mula sa Biblia, nawa po ang maramdaman natin pagpapasalamat sa Diyos na nakarating sa atin ang Ebanghelyo. Magkaroon tayo ng taos-pusong pagpapasalamat sa Diyos na dapat po lahat tayo papunta tayo, patungo tayo dapat sa impyerno at kapahamakan. Pero salamat nga sa dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos dahil kay Kristo, tayo po ay naligtas mula sa impyerno. Salamat at nagmalasakit sa atin ang Ama na isinugo niya ang kanyang anak alang-alang sa atin. At salamat sa mabuting balita ng kaligtasan. Isa po tayo sa mga tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng kaligtasan. Yan ay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus. So, idalangin po natin ang isa't isa na ma-develop pa sa atin itong attitude of gratitude. Kasi po, iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus kahit hindi tayo karapat-dapat. Hindi natin kayang pagtrabahuhan yung ating kaligtasan. Tumanggap tayo ng biyaya ng kaligtasan. Sinasabi naman sa unang Tesalonica sa chapter 1, dito po sa verse 10, at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Si Jesus na binuhay mula sa mga patay, katunayan po ito ng pagka-Mesaya ni Kristo. Katunayan po ito ng otoridad ni Jesus bilang nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Na Jesus who delivers us from the wrath to come. Sa New American Standard Bible, Jesus who rescues us from the wrath to come. Si Jesus na binuhay muli, si Jesus ang nagliligtas sa atin sa tiyak na kaparusahan. Kaya ang pananampalataya sa Panginoong Jesus, hindi lamang nagbibigay sa atin ng bagong buhay ngayon, kundi nililigtas tayo mula sa puot na darating. Mga kapatid, ang katotohanan tungkol sa impyerno ayon sa Biblia, magbunga nawa sa ating lahat na maunawaan natin ang bigat ng parusa sa kasalanan. Na mapahalagahan natin ang sakripisyo ni Jesus at yung dakilang pag-ibig na ipinadama sa atin ng Diyos. At ganun din po ay magkaroon tayo ng pagmamalasakit para sa iba. Na sila man ay mailigtas mula sa puot na darating. Huwag nating baliwalain ang babala ng Diyos tungkol sa impyerno. Sa halip po, magpakatotoo tayo sa ating pananampalataya. At ipangaral natin ang Ebanghelyo, mamuhay tayo ng may kabanalan at may pagmamalasakit para sa kapakanan at kaluluwa ng iba. At nawa nga po ang mensaheng ating napakinggan magbunga sa atin na maunawaan natin ang katarungan ng Diyos, na mahabag tayo sa mga wala pa kay Kristo, na mapuot tayo sa kasalanan at lumalim pa
ang ating pag-asa sa Ebanghelyo. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Tayo po ay muling manalangin.